cash disbursement. Okay. Sa cash disbursement menu, dito sa Co-op Accounting main menu, ang cash disbursement, dito ho tayo nag-i-input ng ating mga expenses ng cooperative. Lahat po ng mga expenses or disbursement ng cash na nag-i-issue tayo ng cheque at ginagamitan natin ng check voucher, ini-input po natin dito sa cash disbursement. Yan, ganito po ang pag-i-input ng transaction sa cash disbursement. Okay. Katulad din po sa official receipts o sa cash collection transaction, ang date po ng cash disbursement ay naiseset ng system administrator para meron pong control sa transaction entry. Tapos ang number po ng document ng check voucher ay automatically na ina-adjust ng sistema ng program. Automatic ang kanyang increment. Once na sinimula natin, or pwede tayo mag-input ng another number. Tapos sa cash disbursement po, ang mga type of transaction na nag-i-issue tayo ng cheque sa Co-op ay maaaring withdrawal ng mga miyembro sa kanilang savings deposit account, expenses po ng mga ng Co-op, at ang karaniwang gamit po nito ay sa loan release. At sa accounts payable or petty cash fund replenishment, kung gumagamit po kayo ng petty cash fund, no? So, umpisahan ho natin kung paano mag-input sa withdrawal transaction, no? So, ganito po. Magse-select muna ng member code. Select ng member code. Select na natin yung savings deposit. Savings deposit account, i-debit natin yon. Sample, nag-withdraw siya ng 500. Then i-credit naman natin ay yung bangko ng Co-op. Okay, credit 500. Then dito po sa member code, since ito po ay bangko ng Co-op, ang code natin dito ay dapat yung Co-op code. Ano po? So, again, i-select natin yung code ng Co-op para sa member code na yan. So, ang transaction na ito is withdrawal ng membro na si Abayan, Virginia. Babawasan ng savings niya ng 500 at i-check siya sa code po ng Co-op. Dahil ang maapektuhan ay bangko ng Co-op. Okay. So, mapupunan niyo po dito sa ilalim sa totals na row, makikita natin yung totals ng debit and credit. Dapat po ang status nito ay balance. Kung hindi man siya balance, makikita natin ang difference dito sa ibaba. Then, ang susunod po, habang naka-highlight tayo sa cash in bank na account, i-input na ho natin yung cheque. So, sinecheck din po ng sistema kung yung account na napili natin na cash in bank ay pwedeng magamit na nagre-release ng cheque, no? Na isa-set up din po ng accountant yon. So kung hindi man, mag-select tayo ng bagong account. Input natin yung check number, sample lang po, and then lagay na po natin ang explanation ng transaction, which is savings account, withdrawal. Ganun po ang pag-input ng transaction. Then isi-save po natin yung transaction. Again, online po ang processing ng program. So, pagka-save po ng transaction, ipinopost na po niya yung mga accounts para updated po ang balance ng account. Ganun po ang pag-input sa withdrawal transaction. Then sa expenses na transaction naman, simple lang po. Bali, isa-select natin yung code ng Co-op. In this case, Bukluran Multipurpose Co-op ang ating example.
Then, isi-select lang po natin yung mga accounts na dinedebit. For example, nagbayad po ng salary ang co-op. I-debit natin yung amount na yun. Nagbayad siya ng 2,000. And then, mag-i-input tayo ng, again, cash in bank, issued as check. And we credit the amount. So, makikita nyo po na ang status is balance. Then, we input the check number. Put na ho natin yung check number. And then the explanation. Salaries and wages. And we save the transaction at na-post na po yun. So, updated na po yung general ledger at saka yung subsidiary ledger accounts. So, ganun po. Ganun din po ang pag-i-input sa accounts payable or replenishment ng petty cash fund. Alam na po ng accountant kung anong kanyang journal entries para doon. So, ang pinaka-common po na gamit ng cash disbursement ay yung loan releases transaction ng cooperative. Sa loan releases po ay inumpisahan natin ng pag-i-input sa details ng loan record. So, kapag nag-loan po ang isang miyembro, mag-a-add tayo ng bagong record sa loan release record. Siselekin natin ng member. Example po, nag-loan siya ng petty cash loan. Amounting to 10,000. Mode of payment is daily. Tapos ang terms po niya is 100 days. Let's say 100 days. Interest rate is 12%. Then automatically mako-compute na yung interest amount and then the principal amortization and the interest amortization ng loan. Then i-save ho natin yung transaction, yung loan record. Once na-save po yung loan record, kailangan natin mag-produce ng amortization schedule para dito sa loan record nito. Create na natin amortization schedule. Okay, so ito po ang amortization schedule na na-create. So yung program po is automatically nag-create ng amortization schedule. Na makikita natin sa totals na ang total ng principal is 10,000, then yung interest is 333.33 daily home payment. Okay, so ito pong amortization schedule is maaari pa rin ma-edit. So may edit po yung principal, interest column, payment date, tsaka pwede pa rin mag-add ng schedule. So, very flexible po ito. At pwede ho rin natin i-print, no? Sample ng printing natin. Ganito po ang printing niya. Hanggang sa ibaba. Signatories. Ngayon, hindi siya ang loans po ay dalawang klase ang loans sa co-op, no? Yung mga common type ng loans is yung deducted in advance na loan. Usually yun po ang common, yung deducted in advance. Makikita po natin na deducted in advance na loan na in advance po kinukuha natin yung interest. At saka yung pangalawa po is yung add-on na loan. Na pag na-complete na natin yung interest, in this case 333, ina-add po yun dun sa principal. Yun ang nagiging bagong amount ng loan amount. So, pagkatapos po natin ma-compute ang amortization,
magkakaroon na po tayo ng maturity date. Then i-approve natin yung loan record. Kapag na-approve na po yun, pwede rin po tayo mag-input ng remarks. Para mag-comment tayo sa loan. Or mailagay natin yung mga details, kung collateralize siya, mailagay natin yung kanyang collateral item dito, or any note na masasabi natin sa miyembro. Yun. Pagkatapos po natin mag-create ng loan record, pwede na natin gawin yung kanyang journal entries. So, ito pong journal entries. Naka-default na po yung loan na petty cash loan na 10,000. Tapos, ito po ay deducted in advance ang type ng loan. So, ang i-input natin susunod is yung interest. Interest on loans po na account. Pag nag-input po tayo ng interest, pinaseselect tayo ng program ng type of loan, no? So sa example po ito, petty cash loan ang piliin nyo. Then we will credit the amount of the interest. I-credit po natin. Yung na-compute kanina is 333.33. Ayan. Then yung kung ano man meron pa kayong service charges, dadagdag nyo po dito sa i-credit nyo po. But on this example, gawin ho natin yung cash in bank niya, matatanggap niya na cheque. I-select po natin yung member code muna na code ng co-op, and then i-select po natin yung cash in bank natin. Then i-credit po natin yung amount. Makikita niyo po sa ibaba na merong difference na 966. Yun po ang lalagay natin na check amount. Yun na lang po yung natitira. Para magbalanse po yung status ng transaction natin. Pagkatapos po nun, mag-input na tayo ng cheque. Check number. And then, lagay ko natin yung explanation. Loan, release, cash loan. Save natin yung transaction. Yun na po ang